Verse 1. Hebrews chapter number 1, verse number 1. Chapter 1, verse 1. Let's read all together, please. Ready, go. God, who at sundry times and in diverse manners speak in time past unto the fathers by the prophets. So notice the word, in sundry times and diverse manners. Let's pray, Lord. Salamat ngayong hapon na maibigay namin, Lord, ang kumpletong araw. Salamat po sa lakas at protection po. Muli po nakabalik kami dito. As we proceed sa aming lecture and study ngayong hapon, it's my prayer, Lord, once again, bigyan nyo kami ng knowledge and wisdom, aming maintindihan ang mga verses, ang mga statement, ang mga, Lord, bagay-bagay na gusto nyo pong ipaabot sa amin. And ito po'y magtulong sa amin na maintindihan pa namin lalo ang Bible. So help us ngayong hapon and give us an open mind and open hearts sa pagtanggap ng iyong salita. This I pray in Jesus' name, amen. Okay, be seated please. Alright? Ating binasag, God who at sundry times and in diverse manners spake in the past unto the fathers by the prophets. Okay? Now, ano pong ibig sabihin ng sundry? Sundry times. Okay? So, madali lang. Sundry means different. Different times. Okay, kumbaga mayroon siyang certain period. Iba't ibang panahon. Ang Diyos, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, nagsalita, no, nung nakalipas sa pamagitan ng ating mga ama. Okay? Sa ating mga ama, by the prophets, sa pamagitan po ng mga propeta. So number 1, makita po natin, God, mismo ang Diyos, siya po ang author, siya ang nakipag-usap, tapos nakipag-usap siya, nag-communicate siya. Sa anong paraan? In number 3, God speaks, hindi yan indifferent. Meron po yung space, ano lang. Merong slash po yan, hindi po yan indifferent. Okay, iba po yung indifferent. Ang indifferent, walang pakialam, walang malasakit. Meron po yung gap, indifferent sa iba't ibang panahon. Okay, iba't ibang panahon. Take note, hindi lang po ang Panginoon nakipag-usap sa isang panahon, pero different times. Kaya nga, nakipag-usap siya nung una, in old past, nakipag-usap sa ngayon, and the same way, siya po ay nakipag-usap sa mga darating na panahon. Okay? Hindi po lamsam, hindi po isang bagsakan ang pag-speak ni Lord sa mga tao. He speak in different times. And then, God speaks in diverse manners. Pag sinabing diverse manners, sa iba't ibang paraan. Iba't ibang manner. Okay? Nakipag-usap siya nung paraan, nung unang panahon, vision. Nakipag-usap ang Diyos sa tao, dream. Tapos ngayon, nakipag-usap siya sa pamagitan ng papel, which is the Word of God. Yun ang tinatawag na revelation. Okay? Gireveal niya na ang kaniyang plano at saka yung kaniyang salita sa tao. Okay? So, may ibang paraan ang Diyos na nakipag-usap siya. At meron din siyang, God speaks unto His people. Okay? Ang ginamit din ni Lord na magsalita, may mga propeta, may mga apostol, at ngayon, sa ating panahon, may mga pastor. Okay? At mga evangelist. So, hindi lang po isang tao ang ginamit ni Lord, hindi lang lahat propeta. Okay? Sa Old Testament, propeta. Alright? And then, sa panahon ni Jesus Christ,
merong 12 apostles. Tapos meron pang isang apostle, which is Apostle Paul. Okay, sa ating dispensation ngayon. And of course, mga ministers na kanyang gagamitin. So tandaan niyo po, no? God speaks. God speaks. God speaks in different times. God speaks in diverse manners, sa iba't ibang paraan. God speaks unto His people, and God speaks through a messenger. So meron po siyang gagamitin. Meron po siyang messenger. Alright? So take note, every time na makipag-communicate ang Diyos sa tao, ay meron po siyang messenger. Alright. Okay. Now, next, yun po ang Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. So dapat intindihin natin po yun. No? God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Okay. Now, next is 2 Timothy 2:15. Okay? Very familiar na, lagi na nating naririnig itong verse na ito. Okay? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be what? Not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. All right. The first thing na dapat nating i-consider, the command to study. Amen? The command to study. So meron pong instruction si Lord na lahat ng mga believer sa ating panahon ngayon, sapagkat gireveal ni Lord ang kanyang salita, andyan na yan sa atin, ang gawin natin is studyhan na lang natin. Okay? Pag-aralan natin ang kanyang salita. Hindi na tayo maghintay ng another revelation o another instruction. Kasi based sa Bible, sa ating binasa, very clear ang command ni Lord. Study. So, notice nyo po ang word dyan, study. So, it is our duty as a Christian to study. Kaya nga kaninang umaga, para hindi tayo maging ignorant, okay? Mag-study tayo. Okay? Ang antidote, ang remedy, ang solution sa ignorance, walang iba. Study. Okay? Study. Kaya nga anong tawag sa mga tao na wala kaaral, Brad? Diba? Tawagin nila mga illiterate. Anong ibig sabihin illiterate? Oh, walang alam, mangmang. Oh. Pag sinabi mong literate, knowledgeable, may alam. Ang illiterate, opposite sa literate. Oh, so magkaroon tayo ng spiritual literacy. So kung nag-study ka, wala kang alam dati sa computer, pero nag-study ka, okay? So yun, the same thing. Alright? Lahat na bagay pwedeng matutunan basta willing mag-learn. Okay? Especially sa Bible. Hindi na kailangan na, hindi mo na kailangan pang magpastor para ma-study, mag-Bible school. Lahat tayo maging Bible student kahit dito lang tayo sa church. Oh, kahit sa bahay mo, pwede kang mag-learn. Alright? So, ang solution is to study. Number 2, studying is what? Personal responsibility. Amen? Hindi mo pwedeng ipasa yan. That is personal duty mo. Kahit pastor pang papa mo, kung ikaw mismo na anak, wala ka study, walang kwenta. Hindi pwedeng ipamana ni tatay niya ang knowledge niya sa anak. Kasi ang learning, personal po yan. Tama? Personal yan natin na ma-achieve. Personal yan, hindi yan pwedeng ipasa. Hindi yan pwedeng ipamana ang knowledge. So the same thing. Alright? That is our personal responsibility. Kaya, challenge po yan sa atin lahat. We need to study. Okay? We need to study, personal study. Hindi lang sana tayo dito mag-open ng Bible sa church. Okay? Kahit sa bahay. Mag-open tayo. Mga men, yung ibigay ko sa inyo, Brad, studyhan po ninyo yon. Yung mga hindi nakatanggap, Brad, kasi wala kayo nung hibis. Nagbigay ako yung Gospel of the Grace of God and Gospel of the Kingdom of God. The difference. So, nagbigay ako. Meron pa dyan sa office. Maghingi kayo mamaya. Importante po yun. No? Na, ma-master natin, ma-learn natin. Ano ang mga verses?
nag-refer sa kingdom of God. Na kahit wala kang Bible, pwede mong i-quote na ito ang verse na gospel of the kingdom. And then, ano ang verse na gospel of the grace of God? Amen. So kahit hindi, pwedeng maghingi. Meron tang copy dyan. Kahit nanay, kahit young people. Alright. So studying is a personal responsibility. No? Hindi pwede ang ibang tao mag-study para sa iyo. Ikaw mismo ang mag-learn. Okay? Third, anong ikatatlo? To study is to seek God's approval. To study is to seek God's approval. Approve unto God. Approve unto God. Hindi tayo nag-study para approve sa tao. Hindi tayo mag-study ng Bible para approve sa society. Hindi tayo mag-study ng Bible para ma-approve tayo sa pastor. No. Our approval came from the Lord. Okay? Came from the Lord para pagharap natin sa Kanya, magkaroon tayo ng commendation kay Lord. Okay? Well done, thou good and faithful servant. Yun yung kanta kanina. Tama? No? So, di ba, i-praise ng tao, kahit sa secular, sino ang gina-praise? Sino ang gina-comment? Yung mga taong studious. O, di ba? Mga taong studious, mga taong nag-learn. Yun ang gina-comment. The same thing sa Panginoon. Kapag ka tayo po ay studious, kapag ka po tayo ay eager na mag-learn, always tayo nag-learn, ang resulta po, approve tayo kay Lord. No? Approve unto God. Ang opposite, pag ang tao ay ignorant, walang alam sa Bible, no? Gina-reject niya ang learning sa Bible, alright? Disapprove naman siya sa Panginoon. Kasi ang desire ni Lord, na lahat ng mga Christian mag-study. Amen. No, mag-learn, mag-mature tayo, mga kapatid. Okay? Gusto ng Diyos na mag-graduate tayo from student to teacher. Kaya sabi ni Paul, teach others also. Oh, teach others also. No, nga, mga able men. Gusto ni Lord na karoon tayo ng mga able men. Alright? Now, bakit po? O makinig kayo, members, seryoso ito. O paano kung mawala si pastor? Kung kunin tayo ni Lord, any moment from now. O instruction ko sa inyo, alangan magkuha kayo ng outsider na pastor. Alangan magkuha kayo ng pastor na traditional. Amen? Tapos ipapastor nyo dito, nagaling na tayo sa traditional teaching, tapos ang magpastor dito, traditional, anong resulta? Nakuha niyo, Brad, ang punto? Mahirap. Nagbalik ka na, nag-take off ka na, tapos Now, honestly speaking, Pastor Noel and Pastor Asriel is negative pa sa right division. What can you expect? Hindi sila sold out sa right division. Alangan, kunin niyo sila, pilitin na ipuli sa akin. Pastor Aldrich, right division, praise the Lord, pero bata pa. Hindi pa hinog. Bago pa lang nagpastor, may mga decision makings pa na kailangan siyang mag-mature. At hindi pa niya kaya i-handle ang church dito sa Marbel kung sakaling siya ang ipalit niyo dito. Although, pareho na kami kay Pastor Aldrich, right division, pero sa level niya, hindi pa siya fit para mag-handle dito sa Marbel. Nagawain. So, ang pinaka-the best option, kayo mismo mga men. Kayo. Para di na mahirapan ang mga tao, kung sakaling si Pastor Leonard mawala, kunin na ni Lord, at least pilian na lang kayo dito. May mga able men na tayo na pwedeng pumalit sa posisyon ni Pastor. Bakit? Kasi eager nag-learn. Nakuha nyo? Ay, Pastor, wag lang, Pastor. Simba ko. Ay, hindi lagi. Reality yan ng buhay. Ayaw man natin sa hindi, pero God knows kailan tayo kukunin. So kung walang tao na prepared, walang tao na able, walang men na able, ano na lang ang church? Sacrifice. Kaya nga, kayo mismo nasa inyo. Kaya ito, para din ito sa inyo. Para ito sa atin. Bakit tayo mag-learn? Para tayo mag-increase ang ating knowledge. Amen? Mga members?
Kaya sabi dito, to study is to seek God's approval. Oh, to seek God's approval. Hindi tayo maging approved sa tao, but ang ating ginasik is God's approval. Anong sabi niya? Study to show thyself approved. Approved. Kanino? Unto God. Matuwa ganit tayo pag may maganon sa atin, di ba? Parang feeling natin pag meron tayong ginawa, Brad, tapos, okay ba? Sabi niya, good job. O di ba? Parang, wow. Oh. Di ba? Parang very, yon sa part natin na may mga tao na nagustuhan, approve ang ating ginagawa. How much more kay Lord? Kung sa tao gusto natin ng approval, paano pa ang Panginoon? Kaya, ang challenge sa ating lahat, we need to study. Okay? We need to study. And then, ano pa? Studying is a hard work. Okay? Anong sabi niya? Pag-describe, a workman. Oh, workman. Parang compound word. I-combine niya ang work at saka man. Man at saka work. So, ang pag-study pala is trabaho ng isang working man. Oh, hindi ito trabaho ng taong tamad. So, we need to labor. We need hard work. We need effort. No? Kailangan ka magpursigi. Hindi pwede ang knowledge magdating lang by chance. Pagtrabahuan mo yan. Gusto mo mag-increase ang learning mo? Magtrabaho ka. Magpursigi ka. Yes or no? Kasi ang knowledge nga, hindi yan lump sum na ibigay. Hindi lang yan na isang bagsakan. Ano po yan? Gradual. Dahan-dahan, nag-increase ang knowledge natin. The more nag-study tayo, the more tayo nag-gain ng idea. The more tayo nag-increase ang ating learning. Di ba? Napakaganda. Na lahat tayo dito, mapababae, mapalalaki, marunong mag-explain. Anong difference? Gospel of the kingdom and gospel of grace. Paano mo yan siya ma-explain? Paano mo ma-explain ang salvation sa Old Testament sa panahon ng gospel of the grace of God? So yun yung mga bagay na dapat nating i-consider. Kaya, we need to study. Or we need to have a hard work attitude. No? We need to work hard. No? Work hard. Si Paul, grabe si Paul. Kahit ang kanyang mata may problema, pero makita mo, studio si Paul. Studio si Paul. And no wonder, gusto rin niyang ipasa ang knowledge niya kay Timothy. Kaya Timothy, sabi niya, study. Bata ka pa, Timothy. Marami ka pang pwedeng ma-learn. Marami ka pang dapat i-increase. Sabi niya, study. Gi-challenge siya si Timothy. Okay? You need to study. And sa ating panahon ngayon, mga Timothy din po tayo na kailangan natin. Huwag tayong magsabi, alam ko na yan. Nabasa ko na yan. Okay? No. Sa totoo lang, marami pa tayong dapat i-learn. Amen? No? Ako mga kapatid, alright? Until now, gusto ko pa. Kaya gatanong ng mga pastor, mga kaibigang pastor, o pastor, paano mo na, ano ang ministry mo? Paano mo naabot? Nakaabot ka ng 40 years. Paano mo naabot ang ministry mo 30 years? Ano yung pinakamahirap na problema sa church na encounter mo? At paano mo yun gitroubleshoot? Paano mo gisolve ang problema? Paano mo gideal? Di ba? Para at least magkaroon tayo ng idea. Okay? Hindi tayo pwedeng magsabi na marami na tayong alam. Okay? So, study. Okay, next. Number 5, study to prevent unnecessary disapproval. Oh. Kailangan daw tayo, okay, mag-study para ma-prevent ang unnecessary disapproval. Ano pa yan? Ano po yung unnecessary disapproval? Needeth not to be ashamed. Okay? Needeth not to be ashamed. Dapat hindi po yan ikahiya. Okay? Ang pag-aaral, no? Ang pag-learn, ang pag-study. Okay? Sabi ni Apostle Paul. And number 6, anong method? Anong approach ang gamitin natin sa pag-study? Maliwanag. Study, okay? Rightly dividing. Anong procedure? Rightly dividing. Tamang paghihiwalay. Tamang paghihiwalay. Rightly dividing. So may division. Tama, amen? Oh,
Kung sa ating gobyerno, ang basura nga, ginasegregate eh. Nabubulok, hindi nabubulok. Hindi pwedeng haluin. Sa amin, di pwedeng kolektahin ng barangay pag hindi na-segregate. I don't know sa inyo kung ganun din ang patakaran. Pero sa amin, mabulok na lang yung basura mo isang buwan, di yan kolektahin. Pag nakita ng kolektor, hindi na-segregate. Si Nabo at si Dina, naghiwalay. Diba? So kung sa mga bagay-bagay, gani, may division, how much more sa Bible? Kaya di ko maintindihan, may mga pastor ayaw maniwala ng right division. Na at the very beginning sa Bible, sa creation pa lang, may division. Okay? Anong doon? God made the light, day and night, sea and land, heaven and earth, male and female. Nakuha niyo? May division na. Creation pa lang mga kapatid, Genesis pa lang, may creation na, may division na. And then, may verse talaga, rightly dividing. Kaya, kung di natin i-divide properly ang Word of God, ang resulta, confusion. Ako din na-confuse mga kapatid. Sa totoo lang. Sabi ko nga, totoo, bakit may verse man dito? Mark 16:16. Yan, naglibog din ako niyan nung una. I don't know sa inyo. Pero, ang pastor ko mismo, Brad, ang sagot lang niya, tingnan nyo sa second phrase. Di ba? Sino lang yung idam ang nag-believe? Pero ayaw niya, di niya ma-explain ang first phrase, mismo pastor ko. Tingnan nyo, Mark 16:16. Mga kapatid, mismo pastor ko, nagtanong ako, di niya ma-explain properly. Ano yung Mark 16:16? Kaya kahit nag-graduate ako sa Bible School, mga kapatid, di ko rin alam ang proper na understanding. Tingnan niyo po. He that believeth and be baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Anong explanation niya? He that believeth and baptized shall be saved. Pero sabi niya, tanawa Brad, ang second phrase, na-mention pa ba ang baptism? Sa first stanza, kasama ang baptism. Pero tingnan nyo sa second phrase, i-repeat pa ba ang baptism? Wala. Kaya, hindi kasama ang baptism. Yun ang explanation niya. Di niya ma-explain bakit gi-mention, he that believeth and baptized shall be saved. Naandyan sa Bible, kung titingnan mo, kasama sa baptism, kasama sa salvation, hindi lang enough mag-believe, kundi mag-baptize pa kung intindihon mo. Para masave ang tao, you need to believe and you need to be baptized. Kasi kung hindi, madam ka. Madam. Ano yung dam? Distraction. Sino nag-explain properly niyan? Kung titingnan mo, kasama talaga sa salvation ang baptism. So masabi natin tama ang Pentecostal. Kasi gina-preach ang Pentecostal. Believe and be baptized for you to be saved. Yun ang preaching ng Pentecostal. Plus, dagdagan pa nila, Acts 2:38. Nag-preach si Peter na, believe. And baptize for the remission of sins para mapatawad ang iyong kasalanan. Ngayon, baptize ka nga walang alam. Oo nga, no? Nga ka na lang. Kasi may verse ang mga Pentecostal. Marami silang verse na pwede nilang sabihin na pati kasama talaga, biblical talaga, ang baptism. Para masave ka, magpabaptize ka talaga. So, paano mo yan, Brad, kung wala kang right division, masabi mo, mali pala yung teaching na faith alone, faith alone. Maliwanag mo. He that believeth and be baptized shall be saved. Nag-Pentecostal na lang tasin eh. Hello, amen? Yan ang resulta kung wala.
So, pero kung meron kang Brad, proper understanding, dito napapasok ang gospel of the kingdom. Yan, totoo yan. Pero kanino ba yan? Kanino sinabi? At para kanino? Na gospel. Para ba yan sa panahon natin ngayon? Tayo bang sinabihan? Diyan na verse na yan? Applicable ba rin sa atin ngayon? Yun ang tanong. Okay? Kaya kung di mo yan malaman, na yan, number 1, para sa mga Hudyo yan, Hudyo ang sinabihan yan, at ang salvation ng mga Hudyo kasama ang baptism, akala mo rin kasama ka ngayon, ayun na, mikos-mikos ang labas. Amen. Tandaan natin, now by the way, next Sunday, mag-study tayo 4 kinds of gospel. Hindi lang po isang gospel sa Bible. There are 4 kinds gospel in the Bible. So pag-aralan po natin yan. Okay? Para malaman ninyo nga, pag may nagsabing tao, ilan ang gospel sa Bible? Sabihin mo, isa lang. No. Mga kapatid, kung 4 gospels ang book, Matthew, Mark, Luke, John, meron din pong 4 gospel. At hindi po yan ang 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Gospel talaga na iba-iba. Okay? Sabihin ko na lang daan, gospel of the kingdom. Gospel of the grace of God, number 2. Number 3, perverted gospel. Andin pang-4, okay? Tinatawag everlasting gospel. So, isa-isahin po natin yan. At ano ang salvation? Bawat gospel. Ano ang paraan nila masave? Bawat gospel. Okay? So, importante po yan, mga kapatid. Kaya, kailangan natin ang rightly dividing. Rightly dividing. Kasi ang rightly dividing, okay? Yan ang mag-unlock. Parang puzzle ba? Parang puzzle. Hello? Diyan pa kayo? Parang puzzle. Ilas-plaster mo lang. Wala ako nakitang puzzle, mga kapatid, nga ma-fix mo siya, ma-plaster mo siya pag hindi mo siya ilagar sa tamang placement niya. Okay? Ang puzzle, merong specific talaga siya. Nga dyan lang siya. Sa kadami-dami, walang pwedeng mag-duplicate sa size niya. Walang pwedeng mag-duplicate sa kanyang forma. Nag-iisa, distinct siya. Dito siya, ito siya, fit siya dito, fit siya dito. Hindi pwedeng ang doon, ilagay mo dito. At yung dito na kanto, ilagay mo doon. Hindi. Talagang nakalagay siya kung saan siya nararapat. Ganon din ang Bible. I-plaster mo lang siya kung saan siya nakalagay at saan siya applicable at para saan siya. Amen po ba? Ganon ang rightly dividing. I-divide lang natin, i-plaster natin. Hindi po ibig sabihin, i-divide mo ang Bible kay may mali. Kunin mo, alisin mo, i-separate mo ang truth sa lies. Wala po. Kasi ang Bible, puro po yung truth. Wala pong mali doon. I-plaster lang natin kung saan siya nararapat. Oh, sabi ka ron, build thee an ark. O kanino yan sinabi? Sa iyo ba yan ba? Sa atin ba yung panahon na magawa ng arka? Hindi. Offer thy son, thine only son. O sino yon? Si Abraham yon, inutusan ng Diyos. Hindi tayo kasama doon. Kaya ganun lang po, mga kapatid. Alright? Study by rightly dividing. Maraming pastor, gaopos, pag rightly dividing na, andyan na yung mga ibang doktrina. Yan naman yung mga kulto. Ang ano nila? Kulto na kaagad. Pag mag-mention ka rightly dividing, ibang connotation na, brad. Wrong gospel, wrong teaching, wrong doctrine. Pag magsabi ka ng rightly dividing, wala na. Di nila alam may bersikulo. Maliwanag si 2 Timothy 2:15. Old Testament ba yan? No! Bakit di ka maniwala? May verse ba sa Bible? Naniwala ka gani sa Old Testament, hindi ka pa maniwala dito sa New Testament. Bakit ka negative? Kasi di mo naintindihan. Yun lang. Pride lang ba? Pride ng tao. Akala niya, alam na niya. Pero napakalayo pala ang knowledge niya. Kaya mga kapatid, praise the Lord na meron tayong right division. Amen? At dito sa right division, dahan-dahan mga kapatid, maintindihan natin lalo ang Bible. Kahit di tayo mag-Bible school, kung mag-learn lang tayo, mag-study tayo, I do believe, mas natin ang Bible, maintindihan. Sabi pa ng, gawin ko lang illustration, si Pastor John. Pastor John nakapunta ng Israel.
nakapunta ng Israel mismo. Ano sila? Tawag dyan. May anong tawag dyan? Tour ba? Tour. Religious tour? Ano ba yung tawag doon? Basta may ibang term doon. Nag-tour sila doon. Kasama siya. May mga pastor. 30 sila. Suksarjin area, may ibang taga North Cotabato, taga Jinsan, tapos nasama siya. 30 sila. Pumunta ng Israel. At pagbalik niya, sabi niya, Brad, grabe, gid Brad. Blessing. Sa grabe, the more ko gid naintindihan ang Bible. Pag abot ko sa Israel, lalo ko naintindihan ang Bible. Nakita ko ang empty tomb. Nag-adto kami sa Golgotha. Nag-adto kami sa Sea of Galilee. Ma-feel mo gyud. Kag maintindihan mo gid ang Bible pag dito ka na sa Israel. Mali, kapatid. Kahit mag-stay ka pa sa Israel, kung walang right division, di mo maintindihan ang Bible. Hindi gamater ang place. Ang procedure sa pag-intindi. Amen? Kay kadaming tao doon sa Israel, di nakaintindi ng Bible. Even mga Hudyo mismo. Wag rin sila kapatid si Jesus Christ Messiah. Na kadina na yung kababayan nila mismo. Historically, mga kapatid, may mga inscription. Historically, mga kapatid, mag-prove nga si Jesus Christ, totoo, may gilansang, may intitom. And yet, di sila maniwala about Jesus Christ. Amen. Kaya hindi yung pagpunta mo sa Israel ang sagot para maintindihan mo ang Bible. It's the right division. Is the biblical approach. And right division is not a name of a group. Ang mga rightly dividers, na brand ka agad, ina sila, mga right division, tanawa ng grupo, right division. Is not a name of a group. It's a biblical approach how to study the Bible. Wrong connotation ba? Na pag nag-study ka ng Bible, nag-adapt ka ng rightly dividing, mga rightly dividers na. Anong gusto mo? Di ka rightly dividing. Ayaw mo ng rightly dividing. Anong gusto mo? Wrongly dividing. Hello, amen? Ano palang gusto mo? Bakit against ka man sa rightly dividing na andyan man sa Bible? Kadaming benefit yan kung intindihin mo. Amen? Ganun lang, kapatid. Alright? So, study rightly dividing. Rightly dividing. Bakit? Crucial. Crucial po ang pag-study ng Bible. Makinig, kapatid. Para po yung ang isang preacher at teacher, every time he teaches and preaches the Word of God, katulad po siya ng doktor ba, nag-opera. Na pag mali ang naputol, may kunting ugat lang dyan na hindi dapat maputol. Nako, pwedeng ikamatay, ikaparalyze ng pasyente. Yes or no? Yes. Kaya pinag-aralan yan yung mga surgeon, yung nag-opera, Brad. Meron yang ilang years yan nila, Brad, pag-aralan, bago, Brad, mag-opera sa puso. Kaya kung nagkamali ka dyan pag-opera mo, yung gilaslas mo, hindi pala dapat malaslas. Tapos yung dapat, hindi yan naigo. Napatay tuloy yung pasyente. Kasi may mga ugat doon na naputol mo. Alam mo ba yung mga gamit yan sa pang-opera? Grabe pala yan, Brad? Grabe pala yan ka-sharp. Yung mga blade nila, yung mga pang-opera nila, isang hiwa lang. Nakita nyo, mga kapatid, yung lang, tawag pang cesarean, ay grabe, puro stainless. Tapos gina-sterilize, tapos very sharp, isang ganun lang. Wakwakin ka agad pa. Tapos ganun, parang baboy lang. Tapos ganun lang. Ganun. Ngayon, pag naigo yung intestine, tapos naigo yung bata doon, imbis na naapil o hiwa yung bata, agoy. Na lang yun. Kaya hindi careful yung nag-opera. The same sa pastor. Kasi may nakikinig, may mga listeners. At ang tao naman, by nature, by instinct, mga kapatid, ang membro, kung anong narinig sa pulpit, paniwalaan. Lalo na pag walang alam sa Bible. Tama? Kasi, pastor, yun ang impression. Pangalawa, humahawak ng Bible. Para sa kanya, tama na yun.
Kaya hindi ba siya nag-study? O ang pastor din, nag-preach lang din, na walang right division, yun ang nasagap ng member. Kaya ang tawag doon, blind loyalty. Ay, hindi, yun yung sinabi. Matagal na yung sinabi ng pastor. Matagal na yun naturo. Matagal na yan si pastor. 30 years na yan. Tapos ngayon, baguhin. Ganun ang impresyon. Diyan ba tayo? Kaya mga kapatid, hindi ito patagalan. Ang tanong, tama ba ang approach ginamit? No. Alright? Ano? Number 7, to study the word of truth. Okay? Word of truth. Okay. Ano ang studyhan? Word of truth. Take note the word. Mga kapatid, the word of truth. Di ba napakaganda studyhan ang word of truth? Kasi truth yan eh. Established truth. So ang atin na lang, andyan na yan, studyhan na lang natin. Kasi facts na yan eh. Facts na yan. Andyan na yan. Salita ng Panginoon. Established na yan, Brad. Hindi natin pwedeng baguhin yan kasi truth yan eh. Ang atin lang i-plaster natin kung para saan, para kanino, at kailan sinabi. Ganun ka-simple, mga kapatid. Alright? Study the word of truth. Anong studyhan natin? Word of truth. Hindi word ni pastor. Hindi word ni sinong brother and sister. Hindi word ni Juan de la Cruz. No, it's the word of truth. The word of truth. The word of God. The divine word of God. This divine book, ito yung ating studyhan. Alright? Aminin natin, marami pa tayong dapat i-learn. Marami pa tayong hindi pa na-learn dito. Kaya never tayo magsabi, Pastor, enough na. Alam ko na. Maybe nakagraduate ka na sa Bible College, Bible School, Bible Institute, or whatever. Yet, mga kapatid, like I said, ang ating learning kulang pa. Okay? Kulang pa. Praise God kung meron na tayong introduction. Pero patuloy pa rin tayo nga mag-learn. Okay? The word of truth. The word of truth. Yun ang ating studyhan. So, non-stop, no? Non-stop. Until magbalik si Lord. Patuloy tayo. Patuloy tayo. Okay? Lalo na sa mga doctrinal, importante. How I wish sana lahat ng mga membro magbalik sa hapon. Kasi, makinig kayo, church. Ang preaching sa morning, ano yan siya? General. Hindi ko pwedeng anuhin ito kasi may mga bisita. So, ang preaching ni pastor sa morning, pang general yan. Kumbaga sa, sa menu pa, para sa lahat. No? Sa hapon, medyo iba na nga approach. Kasi mostly, mga members na. Kasi pag nag-preach tayo dito, maboard yung mga non-visitor o mga visitors, di sila makarelate. Di sila makarelate. Kaya panghapon ito na topic. Pang-member ito na topic. Hello? At dapat kasi pang-member, supposed to be, dapat andito lahat mga member. Kaya importante ito na topic. Hello? Pero minsan ang membro, ang mindset ng member, okay na yung umaga. Okay na yun, bastante na yun. Mas maraming umaga kaysa hapon eh. Naka-Sunday school man ako, naka-bati na ako itong preaching ni pastor, okay na, bastante na. Mali. Ito, supplemental. Magtulong pa ito. Yung mostly sa morning natin, ano lang yan? Are you still listening? Practical living. Sa mga practical na bagay natin as Christian. Pero ito, doctrinal ito. Doctrinal ito na topic. At importante ito. Kasi ito yung mag-drive sa iyong Christian life. No? Na hindi ka madala sa mga false teachings, sa mga false teachers. Kaya sana matreasure ito ng mga membro na iba. Hindi nila maintindihan ba ang Bible hanggat hindi mag-engage dito. Kaya kayo, by the way, meron tayong meeting mamaya, mga discipler. Okay, encourage natin ating mga disciple na magbalik sa hapon. Kaya importante yun, ang daming wala ngayon. Sana si Bablin, yung mga young people kanina, halos wala na ngayon. Don't you know na sabihin mo, yung people pa man ako, di pa yan para sa akin. Anong di para sa akin? Saan mabasa sa Bible? Ang Bible pang senior lang, pang adult lang. Dapat nga yung people pa lang, alam mo na eh. Para the more ka pa mag-increase ang learning mo.
Para pagdating mo dito, equip ka na. Kayang people pa lang, dami ka ng alam. Kaya wag niyong sabihin, hindi ito importante, kayang people pa ako, dapat ibang topic. Anong topic gusto mo? Amen? Lahat na topic is importante. Lahat na topic sa Bible is importante. Lalo na ang doctrinal. Uy, dalawa na lang. Sige daw, Brad Jonathan. Anong tatlo ito eh? Okay. So ito naman. Haggai, chapter 1, verse number 13. Haggai, chapter 1, verse 13. Then speak Haggai, the Lord's messenger, in the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord. So tatlo po yung makita nyo dyan. Very obvious. Kahit di na isulat ito, dyan na lang makita na natin. Una, the Lord's messenger. Merong Lord's messenger. Bawat period of time, meron siyang Lord's messenger. Take note, sa Old Testament, merong mga prophets ginamit ang Panginoon. Tinawag po silang Lord's messenger. Okay? So take note, merong Lord's messenger. Sa Gospel of the Kingdom, meron siyang messenger. John the Baptist, Jesus Christ, 12 apostle. Gospel of the Kingdom, yun ang mga messenger. Gospel of the grace of God, sino ang spokesman? Sino ang messenger? Apostle Paul. Okay. Now, sa sunod, okay, sino ang messenger sa everlasting gospel? Bigyan ko lang kayo ng overview. Sino kaya ang messenger? Sa everlasting gospel, Revelation. John the Baptist. Wala na, tapos na si John the Baptist. The angel of the Lord. Sa millennium, siya ang mag-preach. Oh, mga kapatid. No? So, merong everlasting gospel. Galing sa langit ang gospel, dadalhin ng angel. Oo, siya ang spokesperson. Kaya dapat, bawat gospel, merong spokesperson. May messenger po yan. Basahin niyo po ang Revelation. Merong tatawag dyan, everlasting gospel. Oh, hindi ko na lang ibigay ang chapter para gawin yung assignment. Oh, basahin niyo dyan. Makita niyo everlasting gospel. Okay, next. The Lord's message. After the Lord's messenger, of course, meron siyang message. Okay. So, ang Panginoon, meron siyang gagamitin na messenger, spokesman. Tapos, meron siyang mensahe na ibibigay sa spokesman. Anong mensahe? O, tandaan natin. So, bawat spokesperson, iba-iba ang kanyang message. Okay? Katulad kanina, binasa natin. Hebrews 1:1, ano yung kanina? God, at sundry times, speak in diverse manners. Ang si Lord, sa iba't ibang panahon, nagsalita sa iba't ibang paraan. So, iba't ibang paraan. Take note the word diverse. So, different, no? Magkaiba. Okay? So, dito po, God's messenger, and then, God's message. Take note, iba ang instruction ni Lord kay Adam and Eve. Iba ang instruction ni Lord kay Noah. Iba ang instruction ni Lord kay Abraham. Nakuha nyo? Iba ang instruction ni Lord kay David na i-restore niya ang kingdom. Iba ang instruction ni Lord sa 12 apostle at iba ang instruction ni Lord sa kay Apostle Paul. So, hindi po pare-pareho. Hindi po uniform ang kanilang mga message. Iba-iba po, mga kapatid. Amen po ba? Okay? So, dapat po maintindihan natin yan. Dapat yun po ang ating makita. Na hindi natin pwedeng sabihin na ang mga mensahe, ang message ng mga apostle, message ng prophets, message ni Apostle Paul,
ang message sa millennium, isa lang. Hindi po mga kapatid. Iba-iba po. No? Iba po sila ng mga spokesman, iba po sila ng messenger. Iba-iba sila ng messenger, iba-iba po sila ng message. At, next, number 3, then speak Haggai, the Lord's messenger. Sino ang messenger dito? Sino? Haggai. Diyan o. Then speak Haggai, the Lord's messenger. So this time, ang messenger, ginamit ni Lord si Haggai. And the Lord's message, meron siyang message na para kay Haggai, unto the people. Saying, I am with you, saith the Lord. So meron siyang unto the people, the Lord's messenger, the Lord's message, and the Lord's people. So iba-ibang message, iba-ibang messenger, at iba-ibang audience ang sinabihan. Iba ang audience ni Haggai, iba ang audience ni Daniel, iba ang audience ni Isaiah, iba ang audience ng 12 apostles, at iba ang audience ni Apostle Paul. Hindi po pare-parehong tao yon. Iba't ibang panahon, iba't ibang lugar. Ganon po mga kapatid. Hindi po the same. Okay? Kaya, iba ang ating message ngayon sa Old Testament. Amen? Kaya hindi natin i-adapt yung para sa Old Testament, ibalik mo sa ating panahon. At itong ating panahon, ibalik mo doon. Hindi pwede. Ang para ngayon. Ang nung una, sa kanila yon. Hindi natin ano. Now, Pastor, ibig sabihin, ang Old Testament, i-disregard natin. No, maling pag-intindi. Merong verse sa Bible na sinulat ang Bible, 4 times, 4 hour in samples. So, sinabi sa Bible na sinulat yung mga naunang history, yung mga naunang mga account, 4 hour in samples, 4 hour learning. Meaning, by principle, now, let me give you example. Anong command ni Lord kay Abraham? Chapter 12, Genesis. Okay, buksan natin kadali. Sige, Brad. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Wala ito sa lesson, sumagi lang sa akin. Anong sabi niya? Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Okay. Now, tanong ngayon, pwede mo bang i-apply ito? Brad? Na kung sabihin mo na lahat na verse sa Bible, applicable sa atin. O ngayon, Brad, sige. I-apply mo daw itong para kay Abraham. Umalis ka sa bansa mo, mula sa tatay mo, sa pamilya mo, at ilalagay kita sa lugar na nowhere o unknown. At gagawin kitang great nation. At magiging blessing ka. No. Hindi na ito. Isa lang si Abraham. Siya lang yun. Ang sinabihan ni Lord, Get thee out of thy country. Get thee out of thy kindred. And I will make thee a great nation. And I will make thee a blessing. By principle tayo. By principle. Anong principle? Mag-learn tayo by principle. Anong ma-learn natin dito? About kay Abraham. Tanong, nag-obey ba siya? Hindi. So anong learn natin, Brad, by principle? Obedience. Obedience. Umalis si Abraham. Ikaduha, Brad, nag-offer siya, offer thy son, thine only son, Isaac, para sa akin. Sikan kuman niya, una ito. Tapos pangalawa, Brad, giutusan siya, i-offer ang kanyang anak. Now take note, matagal na si Abraham nag-pray na magkaroon ng anak. In fact, naging impatient siya. Akala niya ang solusyon si Hagar.
Nakinig siya sa advice ng misis niya. Doon ka na lang sa ating maid, sa ating kasambahay. Baka yun ang paraan ni Lord magkaanak tayo kasi matagal na yung pre-request natin. Until now, wala pa. O nag-shortcut sila, akala nila yun. Pero hindi pala. Gusto ni Lord, sarili niya talaga. Magkaroon sila ng anak. Amen. Nung nagkaroon na sila ng anak, sabi ng Bible, gitest naman siya ni Lord. Offer thy son, thine only son. Praise the Lord, nag-obey si Abraham. Amen. Ano yun? Obedience. Wala ng Abraham ngayon nasabihan, oh Brother Ferdy, offer thy son. Brother Marvin, offer thy son, thine only son. Okay lang, Brother Marvin, kay tatlo ito eh. Hindi ba yan only son? Sige Lord, okay lang isa, may dalawa pa man. Kaya pa. Kahit nga tatlo anak, bawasan yan, i-offer, di mo siguro kaya. O, iwan ko lang. Di ba? Pero salamat kay Abraham. Ano makita natin? Obedience. Hindi, yung direct command, na katulad kay Abraham, hindi na adaptable sa atin. Hindi na yan para sa atin. But by principle, mag-learn tayo obedience. The same way kay Noah. Si Noah lang ang giutusan na maggawa ng arka. Pero by principle, maka-learn tayo nag-obey si Noah. So, hindi ibig sabihin na, ay pastor, kay Old Testament yan, i-disregard na natin. Meron nga ako narinig, ining mga rightly dividers, ang kanilang ginapromote daw, kay Paul writing. Maayo na sila nga mga tao, gisiun lang nila ng Old Testament. Kay gali, si Paul man ang gali ang ilang patihon. Dapat gisiun, laksiun na sila Bible. Kanang Old Testament, mali. Amen? Makitid na mindset. Sino nagsabi laksiun? Sino nagsabi na disregard natin? Ang direct command, yun ang hindi applicable sa atin. Ngayon, sige, gusto mo, direct command, applicable sa iyo, lahat na verses, kaya sabi mo, applicable, wala tayong piliin. O sige, bakit di ka magsabat? Bakit kakain ka ng baboy? Nga bawal man yan. Ikaw, grabe ka pa, baklon sa humba, tapos karon. Di ba? Kung crispy pata pa, grabe ka di ka magpalupig. Pansit gani, piliin mo itong baboy nga pataw niya. Tapos ngayon, sabihin mo na bakit Old Testament laksiun? Mali. Bible inspired yan from Genesis to Revelation. Part yan. We believe on that. Amen? But ang atin dito, yun nga example bad, ang sulat. To whom? May sulat. Whose mail? Dapat basahin mo kanino i-address. Para ba yan sa'yo? Sabi doon. Example. Ilagay doon. Naglagay si pastor. Jonathan, pagpuli mo unya sa balay. Magkita ta sa Jollibee. 12 o'clock. Grabe, no? Nag-abot si Brad RR, nakita niya. Uy, Jollibee daw, 12 o'clock. Pastor. Siya. Pastor. Tingala si pastor. Uy, ari ka lagi. Si pastor, ay, nabasa ko ganito, Mamagkot pag si pastor. Amen? Makibot ko ara si Badar-ar. Ang gimutangan ko dito sulat. Jonathan, makita ta 12 o'clock Jollibee. Nag-abot si Badar-ar. Why siya gibasa? Kinsin uto. May Jonathan, Dito lang niya, makita ta Jollibee 12 o'clock, pastor. Ti balda Amen? Amo gani na nga, hindi basta-basta ang sulat, basahon mo para kanino. Asa gi-address to? Para sa imo ba? Para sa ibang tao? Disip ang Bible. Kaya may iba-ibang paraan, iba-ibang tao, iba-ibang era, iba't ibang dispensation. Sinulat ang Bible. Kaya hindi mo pwedeng i-claim para tanan sa imo. Kaya may song, every chapter, every book is mine. Every is mine. May kanta yan. That is unbiblical.
Na 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 is mine. Every chapter in the book is mine, 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 mine. Oh, ganun. Unbiblical na song. Hindi mo pwedeng i-claim ang hindi para sa'yo. May promises para kay David lang. May promise para kay Abraham lang, Abrahamic covenant. Amen. Alam niya nila Rachel, alam niya sila Sir Alden. May mga covenant yan. Nag-promise sa Israel lang. Oh. Yeah, sabihin mo, mine, mine, mine. Every chapter, every verse, every line is mine. Hindi mo naintindihan. Hello? Amen? Kaya mga kapatid, dapat sa pag-study ng Bible, dapat natin tandaan, merong Lord's Messenger, merong Lord's Message, at merong Lord's People. Iba-iba ang audience, ibang mensahe, at iba-ibang messenger ginamit ni Lord. Oo. So, ganun lang pag-interpret natin ng Bible. Basic, mga kapatid, para maintindihan natin, kanino yan sinulat, para kanino yan, ano ang mensahe, okay? Para ba yan sa atin o para sa kanila? Okay? So, yan po mga kapatid. Okay? Okay. And last, Haggai, Nehemiah. The principle kanina, ano ang una? Hebrews 11:1:1. Kanina. Next, 2 Timothy 2:15. Tapos, Haggai, kanina na, principle. And then, ngayon naman, is the principle in Nehemiah 8:8. Andiyan po yan. Nakatype na lang dito. Okay? Nehemiah 8:8. Andiyan po yan. Mga kapatid. Alright. Anong sabi dito? So, they read in the book, in the law of God, distinctly, and gave the sense, and caused them to understand the reading. Okay? So, take note, there is the law of God, there is a book in the law of God. Tapos sabi dito, okay, they read the book in the law of God distinctly. Anong ibig sabihin distinctly? Pag sinabing distinctly, binasa nila ang aklat ng Diyos. Distinctly. From the word distinct. Properly. Accurately. Yun ang ibig sabihin. Distinct siya. No? Gi-understand nila. So, para maintindihan natin ang Bible, meron siyang distinct, no? Distinctly. Tapos, ano pa? And gave the sense. So, ano pong instruction? To read. Kita natin yan sa Timothy. So, una, basahin natin. Anong klaseng pagbasa? Distinctly. Jeremiah 23:28. Jeremiah 23:28. Jeremiah chapter number 23, verse number 28. Anong sabi? The prophet that hath a dream, let him tell a dream. And he that hath my word, let him speak my word faithfully. What is the chaff to the wheat, saith the Lord. Amen? So ano daw dapat pala? Sabi dito po, according kay prophet Jeremiah, na ang dapat ang pag-handle natin ng Word of God, what kind? Faithfully. Matapat. At paano natin ma-handle ang Word of God faithfully? You need to separate the chaff
from the wheat. Dapat ihiwalay mo, ano ba yung chaff? Ipa? Ipa sa trigo. Wala man tayong palay dito, wala mang palay sa Israel. So sabi niya, ihiwalay ang wheat. Ang wheat, ang ipa, ang chaff. Kung ano ang chaff, ihiwalay mo. Kung ano ang wheat, isiparate mo. Hindi mo pwedeng paghaluin. Kaya ipaghalo mo, i-combine mo ang chaff at wheat, you are holding the Word of God unfaithfully. Amen. Maliwanag ang instruction dito. Ihiwalay kung ano ang ipa doon sa trigo. Huwag mong paghaluin. Otherwise, sabi niya, you handle the Word of God unfaithfully. Kasi sabi niya, okay, and he that hath my word, let him speak my word faithfully. Kaya maraming mga pastor ngayon guilty dito. No? Na pinaghalo-halo ang mga teachings, ang para doon sa Old Testament, nilagay dito, tapos yung dito, nilagay doon. Oh. So dapat mahiwalay, mga kapatid, maliwanag po, no? Na merong right division. What is the chaff and what is the wheat? Saith the Lord. Amen? Saith the Lord. Kaya, to read distinctly. Oh. So, malaman mo na, kayo mga members. Okay? Pagtayo ng pastor, pag-quote pa lang ng verse, pag sabi niya, alam mo na. Amen? Kung may right division ka, alam mo ng pastor, gikot. Ganitong gikot niya, alam mo na wala siyang right division. Kasi sa right division, malaman mo kung ano ang chaff, ano ang wheat. Mga kapatid. Amen. And then, third, to know the sense. To know the sense. Dapat may sense and give the sense. Sense. From the word senses natin. May pag-intindi. May value. May bigat. Mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Sa time ni Nehemiah, ang mga tao, binigyan niya ng sense. Gave the sense. And then, pag meron kang sense, sabi niya dito, and understanding as a result. And cause them to understand the reading. So kapag pala, nabasa natin ang Word of God distinctly, tapos meron tayong sense, ang resulta, meron tayong understanding. Amen? Meron tayong understanding sa ating reading. Kaya importantly, merong distinctly, merong sense. The result and cause them to understand the reading. Gibasa lang po ito ni Ezra. Sa time ni Nehemiah, binasa niya ang Book of Law. Tapos ang mga tao nag-response, Amen. Amen. Kaya naintindihan nila ang sinabi. Take note, gibasa pa lang ni Ezra, wala pag-i-explain, naintindihan na nila. Why? Because merong sense and distinct. Wala pag-i-explain. Kung basahin mo po dyan, mga kapatid, chapter 8, gibasa pa lang ang book. Makita mo ng mga tao, nag-respond sila. Hindi sila na-confuse. Naintindihan nila ang salita ng Diyos. Amen? Di ba napakaganda, mga kapatid? So dapat, kaya nga sa atin, dapat ganun din tayo. Meron tayong understanding as a result. No? Hindi lang tayo yung parang nagabasa po ng ordinary book. Dapat intindihin natin. Intindihin natin ito. Kanino niya sinabi? Para kanino? Kapatid, anong message ng Panginoon para sa atin? Okay? So, yan. Kung mag-apply tayo ng right division, praise God, yan natin dahan-dahan maintindihan. At yan po mga kapatid, ang mag-unlock lahat ng mga confusion. Proper understanding. Proper understanding. Alright? So the principle, scriptural principles with regards to our subject matter, okay, the principle of Nehemiah, the principle of 2 Timothy, the principle of Haggai, and
the principle of Hebrews chapter 1, verse 1. Bottom line, pareho sila. Yung apat, pareho sila ng format. Kailangan merong messenger, okay? Merong God's message, and merong God's people. The same principle, mga kapatid, the same principle sa time doon po sa Book of Hebrews. Alright? So for now, I hope and pray na meron tayong na-learn. Amen? Dahan-dahan lang tayo kasi mahaba pa ang ating discussion. Marami pa tayong dapat i-learn. Okay? So, God willing, next Sunday, pag-aralan natin, mga kapatid, 4 kinds of gospel. 4 kinds of gospel. At exciting po ito. Amen? Kaya sana po, huwag tayong mag-absent. Lalo na mga men. Okay, kayo ang backup ni pastor. Okay? Yung mga wala ngayon na men, dapat, di ba? Encourage po sila. Who knows? Baka si Brother Marvin ang ilagay ni Lord someday dito. Kung kunin si pastor. Amen? Sino ba? Sino po ba? Si Brother Roy, kay medyo bata-bata pa. Di ba? Baka Brother Jimboy. Di natin alam yan. Pastor, simba ko, pastor. Pero simba ko. That is God's instruction. Blessing yan. Tapos, assistant niya si Brad Tata. Kita mo lang. Si Brad Jimboy sa umaga, Brad Tata sa hapon. Si Brother R.R. on Wednesday. Andiyan pa, of course, si Sir Alden. Di ba? Partida pa na, wala pa na si Jonathan. Wala pa na si Jonathan, ha? Amen? Kaya mag-learn. Learn. Willing lang tayo mag-learn. Amen? Studious lang tayo. Humble spirit lang tayo. Lord, open my heart, open my mind. Maintindihan ko, Lord. Hindi man kaagad-agad, pero dahan-dahan. Kung meron pang hindi mo naintindihan, talk to me. Usap tayo. Hindi ka lang magkumod-kumod sa gawas. Pastor, pastor ba? Hindi yan proper attitude. Kung meron ka pang gustong i-clarify, talk. We have the office, anytime, punta ka sa bahay. Kasi ako din, ga-learn din. Lahat tayo ga-learn. Maganda, lahat tayo nag-learn. Amen? Kaya exciting ito mga kapatid na Sunday after Sunday, meron tayong mga learnings na natatanggap. Amen. Praise the Lord. Hindi na lang nato isali si Axel ng magpastura. Why man ta pastura? Singer lang. Song offering na lang. Song offering lang. Kung wala ka mo, Brad, paluya-luya ka mo, baka na si Maribik magpastura ni, tapos ka mo. May pagkapastura na ba tapos paluya-palatoy-latoy ka mo, Brad, basin, anuhan ka mo ni Maribik. Salamat sa Panginoon na ating mga young people willing din mag-learn. Amen. Praise the Lord. Tayo po tayo, please. Let's have our prayer. Let's bow our head. Father God in heaven, thank you, Lord, this afternoon. Thank you sa lesson.